Una nating pag-uusapan ay ipapakita ko sa inyo itong video na itong si Mayor Isko Moreno, no, uminit dito sa mga congressman na nagtatayo ng mga building na wala namang building permit. O, yan, ipapaliwanag yan mamaya ha. After na ipapakita ko yung video na yan, ay pakinggan natin mismo itong si Yorme Isko Moreno na hinamon itong si Joel Chua, Congressman Joel Chua, sa kanyang press briefing ni Mayor Isko. Okay? Actually, may punto naman si Mayor Isko dito eh. Sa kaipalan nitong mga congressman na ito, no? Ayan, tuloy, ha? Nasusuplak kayo kay Yorme Isko Moreno. Alam niyo, kilala naman natin itong si Yorme Isko na nagtatrabaho ito ng matino, tapos guguluhin niyo diyan sa Maynila kung ano-anong mga kapalastugan yung ginagawa niyo diyan, di ba? Mamaya, pakinggan natin yan lahat. At heto, sa vlog ni dating spokesperson Harry Roque, ay nag-react na po itong si Attorney Roque patungkol po sa sinabi ni Ante Claire Castro na VP Sara is a failure daw bilang DepEd Secretary. Gawa-gawa ka na naman. Kung ano-anong, alam mo Ante Claire Castro, no? Magpasuli ka na siguro kasi kahit kung ano-ano ng mga pumapasok sa mga utak mo. O, ayan tuloy ha. Ayan tuloy. Si Bongbong Marcos ang nare-resbakan ni VP Sara. Anong sabi ni VP Sara? Umaga pa ng 10:30 AM, amoy alak na yung amo mo. Diba? Nasusuplak eh. Okay? So yun po ang mga maiinit na pag-usapan natin ngayon. Pero guys, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito ha, para katalak ito sa taong bayan. Okay? Mahalaga like and share. Okay, dali, sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. At ni Mayor Isko Moreno ha, nung personal niyang nakita itong mga kasangkapan ng mga sa kongresista na kung meron raw itinatayo na building doon na wala, hindi naman dumaan sa kanya, no? Hindi siguro walang permiso, walang building permit. Edi syempre, sabi nga ni Isko Moreno, heto na naman yung sinabi ko sa iyo, yung kapalpakan mong ganito, kaipalan mong ito. Oh, 'di ba? Anong ginawa niya? Dati, nagtatayo ng barangay hall sa bangketa. May eskwelahan pa. Sa gilid, 'di ba? Nakakatawa nga eh, 'di ba? Oh, ito panoorin natin si Yorme Isko Moreno. Pasok. Sabi mo sa kontraktor ha? Paano nakakuha ng ano to? Actually ha, si Yorme Isko, na-shock siya sa nangyari na nandyan na yung mga heavy equipments na yan eh. Sinong hindi uminit dyan, di ba? Napamura si Yorme. Lahat mo kumpiskay nyo. Na. Walang permisi at property policy. I-penalize nila yung mga gamit nila dito. I-penalize lahat ha. Ano, hindi na ako matutulog? Wala na talagang gobyerno, kanya-kanya na lang. Good luck. Tangin ng mga congressman nun. Narinig niya sinabi niya, tangina yung mga congressman na yan. Yan ang sabi niya. Narinig natin galing ha. Nabubwisit siya eh. Yun po yung video na yun, nag-viral yun sa Facebook. Okay? Napamura tuloy. So ito, ang susunod kong ipapakita sa inyo ay mismo ang press briefing. Kinalimutan na sana ni Mayor Isko ito eh. May nagtanong sa kanya. Ito, harap-harapan. Nagprangkahan. Na real talk itong si Joel Chua. Ito, pakinggan niyo si Mayor Isko Moreno. Mayor, magandang hapon po. Kanina napanood po namin yung Facebook live na galit na galit. Parang yung Isko yung nakita namin kanina parang meron kayo inspection ng isang construction site. Yes. At pinakandado nyo, pinakukumpis kayo yung mga equipment doon. Ano po yung konteksto doon? Ano po yung kwento sa doon? Bakit po ipinatigil nyo yung itinatayong proyekto ng isang congressman? Ang tanong ha, bakit pinatigil at pinapenalize niya yung mga heavy equipments doon? Ito na yung sagot. Kasi magpapatayo kami ng bagong library. Nakita ko biglang giniba yung basketball court doon na pag-aari ng lungsod ng Maynila.
Tinanong ko si Andres kung may permit ba. Wala daw siyang alam na nabigyan ng permit. Tinanong ko yung taong bayan, yung chairman, ang sabi, project daw ni Congressman Joel Chua. Patay. Paano nangyari yun? Walang permit. Kapal ng mukha. O, paano nangyari nag-iba nila yung property ng City of Manila? Saan napunta yung property? Yung mga bakal. Pag-aari yun ng lusod eh. May pananagutan pa yun sa CGSO. Naku po. O tapos biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office Malalagot ka rito. ng City Government of Manila. O ngayon ay challenge Ala. Congressman Joel Chua to investigate himself. Joel Chua, makinig ka. Sinabi ko na sa inyo eh, Tigas ng ulo may eh. gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, Ayan. not City Congress of Manila. Ayan. Tamaan ka dyan. Sa totoo lang. O ngayon, pinaresto ko lahat yung mga tao doon at kinukumpiska namin yung mga gamit. Dahil sa'yo. And now we're doing what we need to do. Tama yan. Tingnan natin kung may masampulan. Yan ang kung bakit ako nalulungkot. Kepal kasi. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ni Presidente. Correct. Nagkaleche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Guys. Sino may sabi? Secretary Bonoan. Laka Diba? Inamin na nila eh. Ang trabaho ng congressman gumawa ng batas, hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. O ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official o sa city engineering, inaaproba naman namin eh. Diba? In fact, I'm gonna tell you, yung di masalang, di ba isasara, gagawin ng DPWH, o humingi ng permiso sa amin, o nagbayad ng buwis, 504,000 pesos. O, anong ibig namin sabihin? Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Correct. Ang higpit-higpit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila. Ang problema kasi dito sa mga kongresista nito, tayo lang sila ng tayo basta makaproyekto kasi meron silang maano eh. Meron silang porsyento eh. Tayo sila ng tayo. Hindi nga sila hindi nila alam kung ito ba'y relevant at anong epekto nito sa tao, sa bayan ng Maynila. Kaya nagagalit si Mayor Isko. Tayo kayo ng tayo diyan na kung ano-anong pinatayo ninyo diyan kahit hindi kailangan, ang nagsasuffer ang mga tao sa Maynila. Ayan, buti na lang may isang katulad nitong mayor na itong si Mayor Isko na matapang. Kasi kung ibang mayor ito, di ko lang alam kung hindi nila rirespetuhin. Para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humihingi ng permit sa city government. O now, I'm calling the attention and you tell him this. Walang respeto. Lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Puti pa itong si Mayor Isko pinangalanan niya kagad. Joel Chua. Si Bongbong Marcos, may pinangalanan ba? Utot mo, Bongbong Marcos. Bakit? Lawyer pa yan. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Tayo dyan. Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall na 19 million eh. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Lalaki ng mga pangalan nila doon. Correct. So sa akin, yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Joel Chua, imbestigahan mo yung sarili mo. Imbestigahan mo yung sarili mo. Ito to, the sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko lawyer yan. Itanong mo sa kanya. Ito po, tinatanong ni Yorme sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua. Pwede po bang magtayo ng building ng walang building permit sa City Hall? Insulto. He's a lawyer, I'm no lawyer. I may be wrong. Insulto yan kay Tapos nadurog. Tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Pahiya siya dito. Mayor ba siya? O baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. Kanina naawa ko doon sa mga matatanda. Pero mo alam mo ginawa, pare? Pinatayan ng kuryente. Tapos pinalalayas. Nino? Nung kontraktor? Nino? Ni congressman? Grabe.